Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitad. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitad. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Welcome everyone. It's nice to praise God at this very moment for giving us another day to worship Him and to adore His name. By the way, we are now on our lesson number 12 for our Tingog sa Paglaom special edition of its theme entitled Last Things, Jesus and the Saved. Today, I would like to greet every one of you who is viewing now and who is listening to this program. After my greetings will be the special song to be given to us by the Afterglow Sound. Then the opening prayer by Brother Michael Jem Likayan. Of course, the only speaker of the Tingog sa Paglaom special edition is no other than Pastor Israel Villaver. Again, be ready with yourself to go with us, to be with us as we study lesson number 12, Last Things, Jesus and the Saved. Your presider at this moment, Sister Marlene Gostillo. Please take a look and be ready always. By God's grace, we can do it, we can live with it, and we will be waiting for His coming with His mighty hand in Christ's name. Okay, there, brother and sister, take a look and be ready. Be with your Bible if you have, as we study God's Word today. Good luck and God bless you. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow the beauty in God's time. Fairest of 10,000, make me a reflection of your light, of your light. Lay stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up
by the master of the sea. Groping in the darkness, haunted by the years of past defeat. When I see you standing near me, shining with compassion in your eyes, oh, in your eyes, oh, they start shining on me. Let your love shine through me in the night. Let's pray. Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, Lord, we praise and glorify Thy name, O Most High. As we start our lesson this very moment, O God, may your holy presence be upon us. Lord, may you give us the knowledge and the wisdom in order for us to understand Thy word. Father, we pray for the speaker, O God, as he imparts Thy word. We also pray for our listeners this very moment. Bless them, guide them, help them, O God. Heal them physically, mentally, and above all spiritually. Lord, fill us with Thine Holy Spirit. Enlighten us with Thine word. We trust all these things unto Thee, with the forgiveness of all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Mga pinangga ko mga kaigsunan, malipayong pagtanaw kaninyong tanan ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition sa inyong matag television o kaha sa inyong mga internet ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Igalag pinangga ko mga kaigsunan, lesson number 12 sa ato ang pagadugukan karon, ang suhito nagkanayon, last things, Jesus and the saint. Igalag mga pinangga ko mga kaigsunan, atong tukion ug atong tun-an kung unsa ang mga buot ipasabot niini. Sa atong memory text atong makita nagkanayon dinhi sa Acts chapter 3 verses 19 up to 21. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Mga pinangga kong kaigsunan, atong lantawon ug atong pagadugukan ug atong pagatun-an nga ang last things nga gi-refer dinhi is referring to the last days, katapusang mga panahon. Gadiin,
ang katapusan sa panahon mga kaigsunan, dunay mga butang nga gibuhat ang Dios aron maoy mo tik-up o mutapo sa gitawag o great controversy. Mo'y mutapo sa dako kaayong panagbangi tali kang Satanas o kang Ginoong Hesus. Ang balang kasulatan nagatudlo kanato nga ang ministration ni Jesus Christ may naghatag og paglaom sa katawhan. Ang ministration ni Jesus Christ nga diin gidescribe dito sa earthly tabernacle nga sipa ang kahulugan paingon dito sa heavenly sanctuary. Kini nga ministration mga kaigsunan nagapangandam kini kanatong tanan alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus og alang usab sa pagbanhaw sa mga nangamatay diha kang Kristo. Og kini nga mensahe mao kini ang mensahe sa ulahing mga adlaw. Ato makita higalag kaigsunan. Sumala sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 4, nagkanayon. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Don't forget that the book of Daniel is talking about the time of the end. Mga panahon sa katapusan. It is not talking about the end of time, but it's talking about the time of the end. Ang time of the end is quite very long. So ato ning tun-an karon mga kaigsunan kung unsa ang pasabot nining mga butanga. Now, ato makitaan nga kung magiskot na ganitag time of the end, what comes into our mind is the coming of Jesus Christ. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. But I would like to tell you, before we can get ready to the coming of Jesus Christ, we need to be ready also to accept the ministration of Jesus Christ. Kinahanglan atong dawaton ang mga pagpanerbisyo ni Kristo niini nga kay kinabuhi. Kaya ang pagpanerbisyo ni Kristo mga kaigsunan, maoy muandam kanato sa pagbalik niya. Og maoy muandam kanato aron makaambit kita sa pagkabanhaw bisan patuod kita mga matay. So ato makitaan kaigsunan ug atong pagatun-an dinhing dapita nga ang fundamental beliefs number 24 nagaabli sa mga pulong nga mahitungod sa sanktuaryo nga nagpasabot nga aduna gayud kitay sanktuaryo nga diin ang Dios maoy nagatukod niya na og dili tao ang nagahimo niini. So ato mapamalandong kaigsunan that there is what we call a heavenly sanctuary, and we cannot also deny the fact nga doon na po'y gitawag og earthly sanctuary. Higalag pinangga ko mga kaigsunan, what is very significant in the sanctuary? Ma-earthly man o ma-heavenly sanctuary, I would like to tell you nga ang maong importansya sa sanctuaryo is the priestly ministries. Ang pagpangalagad sa pari diha sa tabernakulo. Mabasa nimo sa Hebrehanon Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod sa 5, mga higalag kaigsunan. Kamo ni mga balaang kasulatan, inyo puning mabasa o inyo puning ma-open. Nga atong masabtan nga nag-emphasize ang verses 1 and 2, nagpasabot nga ang maong kalihukan sa sanktuaryo dili mahimo kung walay pari nga maoy maga-officiate niini. Walay pari nga maoy mo assist sa makasasala, aron maoy mo alalay sa makasasala, aron mapasaylo ang iyang mga sala, ihatod niya ang iyahang halad, ang dugo siyang halad nga kariro paingon sa most holy place. Ang pari mga kaigsunan maoy nagapataliwala sa makasasala o sa Dios. So ato makit-an dinhi karon nga ang tanang nahitabo sa earthly sanctuary landong kadto tanan mga kaigsunan sa gitawag og heavenly sanctuary. Ang uban moingon, naabay sanctuaryo ang langit? The answer is yes.
Ang pangutana mga kaigsunan, ang tanan ba nga naa sa earthly sanctuary, mao ba pod ang naa sa heavenly sanctuary? Buti pasabot ba nga ang earthly sanctuary o ang heavenly sanctuary one-to-one comparison? Maugyod, ibutang ta, mag-ihaw dugo sa karnero, magpaagas og dugo sa karnero sa earthly sanctuary. Buot ba pong ipasabot nga dito sa langit mga kaigsunan, mag-ihaw po og karnero, magpaagas og dugo? Ikaduha, sa earthly sanctuary, ang pari mga nagpanerbisyo adunay kamatayon kay kaliwat sa mga libihanon. Buot ba pong ipasabot nga ang pari dito sa most holy place kaliwat og tao nga adunay kamatayon? Mao ni mga pangutana mga kaigsunan. But the Bible is telling us nga ang maong sanctuaryo sa langit is better than the sanctuary on earth. Kaya ang sanctuaryo sa langit mga kaigsunan, matud pa, ang maong naghimo sa sanctuaryo sa langit, dili tao mga kaigsunan. Dios ang nagbuhat sa sanctuaryo sa langit. Samtang ang sanctuaryo sa yuta, tao nga may kamatayon ang nagbuhat niya na. Sa ito pa, kana palang daan nga pagkapunto mga kaigsunan, ato nang masabtan nga dili nato makompare one-on-one comparison ang earthly o ang heavenly sanctuary. But what is the purpose nga nung gitugot nga doon ay earthly sanctuary? The Bible says, chapter 8, verse 5, gilitok mga kaigsunan nga ang heavenly sanctuary is the pattern or the shadow. Ang shadow gikan sa Hebrew word nga iskeya nga nagpasabot og sketch, pattern, or hulagway mga kaigsunan. Both ipasabot sa Dios ang ministry of Jesus Christ nga gidescribe diha sa sulod sa sanctuaryo. Para masabtan sa mga tao, mga kaigsunan, nagpahimo ang Dios og sanctuaryo nga yutanon. Para masabtan. Dili ang maong gihimo nga aktwal maoy buot ipasabot nga maoy masabtan sa mga tao, kundili ang kahulugan sa ginahimo dito sa sanctuaryo. Doon ay gisulti mga kaigsunan sa versikulo 22, Hebrehanon 9:22. Naghisgot mga kaigsunan nga ang tanan nga pagpapas o pagpasaylog mga sala gihimo pinaagi sa pag-ula og dugo. Sa 23 gisgutan, apan dito sa langitnon nga sanctuaryo, usa ka better sacrifice. Sa to pa, kung napasaylo ang mga tao kaniadto via by the blood of the animals, ang atong kapanahunan karon nga nagalantaw na ta sa most holy place, doon na natay gitawag og better sacrifice. Kaniadto ang sakripisyo mananap mga kaigsunan. Karon gipasabot sa heavenly sanctuary nga ang sakripisyo halad nga puli tabon sa tong pagkamakasala is a better sacrifice, because He is not an ordinary lamb, but He is Jesus Christ. Siya mao si Ginoong Hesus. Juan 1:29, Hoc agnus dicitolis peccata mundi. This is the Lamb of God, or behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Si Kristo ang gitudlo nga Lamb of God. Sa to pa better than the ordinary lamb. So atong masabtan mga kaigsunan, o atong makitaan nga ang earthly sanctuary nagatudlo tanan sa heavenly ministration of Jesus Christ. Ang function of the priest on the earthly sanctuary are all pointing to the functions of Jesus Christ as a priest and heavenly sanctuary.
Mao na mga kaigsunan nga ang importante sa sanctuaryo dili ang compartment. Ang importante sa sanctuaryo dili ang mga furnitures. Ang importante sa sanctuaryo dili ang klase sa mga tela nga gigamit sa paghimo sa maong tabernakulo. Apan mga kaigsunan, ang importante sa maong sanctuaryo is the meaning which is being symbolized by that sanctuary, and no other than is the plan of salvation. The plan of salvation, nga diin si Kristo mismo ang nangunay. Siya mismo ang nag-substitute sa tao imbis mamatay. Siya ang nipuli dito sa krus aron ang tao mabuhi. Dili lang kay siya ang nahimong substitutionary offering para sa atong mga sala. Siya pagyud mismo mga kaigsunan ang nahimong tigpataliwalang pari. Iyang giangkon ang tanan mga kaigsunan. Muna ato ang hunahunaon o ginuktukan nga ang plano sa kaluwasan gi-execute sa Dios Amahan. Wa niya gi-assign og mga manulunda. Wa niya gi-assign og mga tao nga propeta. Ang iya gyud mismong bugtong anak ang iyang gipadala para dili masipyat mga kaigsunan. Para ang plano sa kaluwasan walay palpak. Imagine, og imong pamalandungon siya ang offering. Siya rapod ang pari. Siya rapod ang labawng pari mga kaigsunan. You see? Sa laing nga version sa balaang kasulatan, siya ang bilband. Siya rapod ang advocate. Ug ang Biblia nagpahayag na siya ra gihapon ang huwis. Ang tao ron ay kaso nga giatubang mga kaigsunan. Pero dili malaglag ang tao basta magpabilin diha kaniya. Kay ngano man, He has done everything for us. Ang tanan iyang gibuhat para kanato. That's why again, I would like to tell you, what more could He do? Unsa pa may dapat niyang pagabuhaton kaigsunan. Tanawa ra gud ninyo ang iyang kamatayon sa krus. Pinaagi sang kamatayon sa krus matud pa ni San Pablo sa Roma kapitulo 3 24-25. Ang iyang kamatayon sa krus maoy mo pasaylo sa atong mga sala. Pinaagi sa tong pagtuo, kita mamatarong pinaagi ni ana. So atong mapamalandong kaigsunan, nga upon we believe, we are justified. Pero, bisan patuod nga si Kristo nagpakamatay kanimo ug kanako dito sa krus. The role of a priest is still very vital. Ang kinabuhi sa kapari, importante gihapon. But no longer an ordinary priest, but Jesus Christ as the high priest. Mabitaw na doon ay mga pamahayag San Pablo sa uban nga mga bersikulo, although it's not the topic of our discussion today. Pero doon ay mga portion nga matod pang San Pablo nga ang maong daang pakigsaad nagkahanaw na napulihan sa bag-ong covenant kay mas hayag ang bag-ong covenant. Ang buti pasabot mga kaigsunan, ang karaang pamaagi didto sa wilderness, ang tabernakulo daw dili kayo masabtan sa uban. Apan ang heavenly sanctuary is clearer than the earthly sanctuary. But you cannot understand the heavenly sanctuary if you will not study the earthly sanctuary. Di mo masabtan ang kahulugan sa heavenly sanctuary, ang ministration ni Jesus Christ sa langit nun nga sanctuaryo, kung dili nimo sabton usab ang ministration sa mga ordinaryong pari sa earthly sanctuary. Karon mga kaigsunan, unsa may ato ang mapalga niini? If we will go back to our K-text or memory text, bantayan ninyo ha,
Matud pa ni San Pedro, repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out. Brethren, I would like to tell you, si San Pedro, dili siya sure o kanus mahitabo. But he know that this will really happen in the last days. Just like during the time of the Pentecost. Sa chapter 2, imong mabasa, nga matod pa niya, mao ni ang gisulti ni Prophet Joel. In the last days, the Spirit of God shall be poured out. Unya ang mga tigulang, mga batanon, babae, lalaki, mga sulugoon ug ang mga agalon, makakitag mga damgo, kitag mga pananaon. So, kitag na ng daan mga kaigsunan that the refreshing through the empowerment of the Holy Spirit will happen in the last days. And take note, sa Buhat Kapitulo 3, 19-21, Peter here was talking about the refreshing may come from the presence of the Lord. Sa ito pa, the pouring out of the Holy Spirit, ang pagbubos balang Espiritu will happen in the last days. The same with the final blotting out of our sins. If we go back to the ministration of the earthly sanctuary done by the priest, doon na sila gitawag og Yom Kippur mga kaigsunan. And that will be the blotting out of sins. Atonement sa sala mga kaigsunan. Ang ilang buhaton, once in a year, ang high priest musulod sa most holy place o siya magalimpyo dito sa mga dugo nga usa ka tuig nga napundo dito dapita. Samtang nagapadayon sa paglimpyo dito sa most holy place, nagapadayon usab ang paghalad dito sa courtyard mga igsoon. Padayon ang paghalad. Hangtod nga mahuman na gyud tanan og paglimpyo ang maong high priest. Mugawas ang high priest mga kaigsunan that he will be no longer wearing the garment of a priest but the garment of the king. Sadyang naglimpyo pa siya, usa siya ka pari. Pero mahuman na siya glimpyo, usa na siya kahari mga kaigsunan. So atong masabtan ngang emphasis ang mga katapusang mga butang nga mahitabo sa atong kapanahunan kaigsunan. Mao ang final blotting out of our sins. And that is what we call the investigative judgment. Yes, it's very clear in our study that 1844 was the remarkable year of the beginning of the investigative judgment. Although taas kayong pag-utingkay niya na sa Daniel 8:14 sa 2,300 days para masabta nato o nganong dito nagsugod ang cleansing of the sanctuary, or in other words, the investigative judgment. Ang punto lang mga kaigsunan mo ni, ang earthly o ang heavenly sanctuary nagtudlo ka nato nga dunay substitutionary offering nga gi-offer, dunay priestly ministry nga nagapadayon, o dunay judgment nga nagapadayon mga kaigsunan. Dili ka pwede nga makasurvive sa ordeal of judgment unless you become getting close to the priest, who is Jesus Christ. And you cannot be getting close to the priest if without having availed by faith the substitutionary offering, who was Jesus Christ, offering himself on the cross of Calvary. Karon mga kaigsunan, when we also think about the second coming of Jesus Christ, atong masabtan mga kaigsunan nga related ang second coming o ang first advent. You cannot be ready to the second coming of Jesus Christ if you have not availed Jesus Christ by faith during His first coming. Di ka pwedeng mangandam sa kanang pagbalik ni Kristo
kung wa nimo ma-encounter si Jesus Christ sa panahon sa iyang unang pag-anhi, mga kaigsunan. So atong masabtan karon diri nga ang mga final events sa atong kapanahonan makita nato. Peter was talking about, balik ta sa itong memory text nagkanayon, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send us Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Sa ito pa, after the final blotting out of our sins, in other words, after the Day of Atonement, in other words, to the application, after the investigative judgment, sa diha nga ang Diyos makahimo na siya og final blotting out of our sins, the next event, the next scenery is the coming of Jesus Christ. Sayon ra kay ang pagsulti, mga kaigsunan, oh, I must be ready for the coming of Christ. I must get ready because Christ is coming again. Sayon ra kay ang paglitok niya na. But we have to ponder upon in our mind nga daghan patag mga preparahonon nga mga butang sa atong kinabuhi before we become ready to the coming of Christ. We need to avail first sa substitutionary offering nga mao si Jesus Christ by faith. We need also to get closer to the priest who is officiating in the heavenly sanctuary, who is Jesus Christ. We need to face the daily investigative judgment nga nagpadayon karon, whose advocate and whose judge is Jesus Christ. Then we will be ready for the coming of Jesus Christ. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, atong masabtan. And after the second coming of Christ is the final restoration ang mahitabo, mga kaigsunan. So, atong mapamalandong nga ang second coming of Jesus Christ is the final battle between the controversy of Christ and Satan. And the Last Days event written by Ellen G. White, page 168, imo makitaan, mga kaigsunan, that even Satan in the last days will appear himself, and he will appear like Jesus Christ also. Mag-impostor siya as Jesus Christ. Para ang katong mga tao nga nag-reject kan Jesus Christ, mo claim kaniya nga siya usa ka Lord of Lords and King of Kings. And that will be the last act of his drama. Katapusang drama ni Satanas ang iyahang pag-counterfeit kan Jesus Christ, Christ's second coming. After that shall be no more. Then, as what I have told you kaganina, the final restoration will follow. Musunod ang final nga pagbag-o sa tanan, mga kaigsunan. Yes, you are the saints. You are the people of God, whom God is expecting to be waiting for the coming, waiting for His coming. Abi ninyo, mga kaigsunan, dahan kayong mga bersikulo sa Balaang Kasulatan nga nagtindog nga klaro kaayo nga kana sila mao ang paglaom sa mga Kristohanon nga nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, nga sigurado gayud nga mahitabo, mga kaigsunan, busak kinahanglang magbantay kita, magtukaw, magmaalamon kitang tanan. Because Paul has made a warning. Base baya kung ang thief in the night will overtake us. What do you mean by thief in the night? That ye might be overtaken by the thief in the night. Mabasa na sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 and so forth. Ang thief in the night, mga kaigsunan, is, quote, unprepared. Thief in the night means unreadiness.
We expect that we are ready, but unknowingly we are unready. Malibot pasabot sa thief in the night. We expect that we become ready when Christ shall come again. But the problem is, in reality, we are not yet ready because we have not availed the substitutionary offering, who is Jesus Christ. We have not made a closer relationship with the priest, who is Jesus Christ. We have not come and surrendered to the throne of the judge during the investigative judgment, who is Jesus Christ. We have not surrendered to the advocate, who is Jesus Christ. Mauna, nga matud pa ni Paul, we might be overtaken by the thief in the night. Posible tang maapsan mga kaigsunan sa gitawag og thief in the night. We need to become vigilant. We need to become cautious, wise, and humble. Now let's go to the resurrection of the dead. Ang pagkabanhaw sa mga nangamatay, mga kaigsunan. Doon ay dakong bangi karon nga inig kabanhaw usay dagway sa tong lawas. The Bible says sa 1 Corinthians chapter 15, 35 to 25, in a wink of an eye, our corruptible body shall be put on into an incorruptible one. Ang madunuton nga lawas, ilis naglawas, nga di na madunot. Sa to pa, doon ay masabtan nimo nga panahon sa resurrection, we will have a bodily presence. Doon na gyud tay lawas, mga kaigsunan. Pero unsa nga klaseng lawas? Lawas nga di na madunot. Doon naman goy nagdagan nga mga pagtulunan nga igbalik ni Ginoong Hesus, inigbanhaw sa mga nangamatay, espiritu ang tanan, walay bukog, walay unod. But the Bible says there will be a body for you. Ang maong lawas nga imong mabatnan, lawas nga di na madunot. Okay? Ikaduha, sumala sa Philippians chapter 3 verses 20 and 21. Nagsulti mga kaigsunan nga ang lawas ni Kristo human na banhaw, gitawag kini og glorious body. Ug matud pa ni San Pablo, sumala sa maong bersikulo, nga human sa pagkabanhaw sa mga nangamatay diha kang Kristo, mubangon sila with the same glorious body. Can you remember? Sa Luke chapter 24, ingon ang mga apostoles, abat! Sila nakita nila si Kristo nga misulod sa ilang congregation room. Ingon des Kristo, dili ko abat. Ako ni. Tanawan ninyo akong mga kamot. Tanawan ninyo akong kilid na mga samad. Gitagaan nilang sinugbang isda ni kaon. O ingon si Kristo, dili ko espiritu, kay espiritu, walay bukog, walay unod. Pero tanawa ko ninyo na ako'y bukog, na ako'y unod. Sa to pa, the glorious body, doon ay bukog ug doon ay unod, mga kaigsunan. Panahon sa pagkabanhaw, mabanhaw kitang tanan nga mga nangamatay diha kang Kristo, nga doon ay bukog, doon ay unod, doon ay dugo, mga kaigsunan. Glorious body, body nga wala na pagkadunot. Ikatulo, doon ay mga conflict karon. Nga nangamatay diha kang Kristo ug mabanhaw sila, inig kamatay nila, matarong sila, mudiretso sila pagkabanhaw, musirit og langit. Kung dautan, musirit og imperno. Kung dili kayo dautan, masangit og asa dapita, mga kaigsunan. So, atong masabtan, doon na inana nga mga pagtulunan. Pero, ang 1 Tesalonica Kapitulo 4, 13-16, nagsulti nga ang mga nangamatay diyan ni Kristo, pagabanhaon, o kita nga nahabiling buhi pa, wa moagi kamatayon, kauban kanila, referring sa mga nangabanhaw diha kang Kristo, sa nayon sa panganod.
aron mosugat kang Kristo diha sa kahanginan. You see? Makita na to mga kaigsunan. Atong maklaro nga dili day mahitabo nga ang mga nangamatay magunag panglakaw mga kaigsunan. Kauban kanatong mga buhi nga di moagi kamatayon matud pa ni San Pablo magsakay sinapwang sa mga panganod nga mosugat diha kang Ginoong Hesus. Ug atong sabton mga kaigsunan mao ni. Kung kita ni avail lang sa substitutionary offering nga mao si Jesus Christ by faith. Kung kita nagkigrelasyon sa pari officiating priest nga mao si Jesus Christ. Kung kita nagpakiluoy ngadto sa maong advocate panahon sa judgment day nga mao si Jesus Christ. Kung kita misurrender sa maong judge, mikumpisal sa tanan sa maong judge, nagpakiluoy kaniya nga mao si Jesus Christ. Brethren, I would like to tell you, mamatay man tag mabuhi hangtod sa katapusang mga adlaw. The last thing that God can do to you, iya kang iipon sa iyang mga linuwas. Ang katapusang butang nga mahimo ni Kristo kanimo, iya kang iipon sa mga nangaluwas, mga kaigsunan. Okay, brothers and sisters, thank you for being with us. We have just studied lesson number 12 entitled Last Things, Jesus and the Saved. Thank you also to our supporters, our donors, our sponsors, and most especially, I would like also to extend my gratitude to the LCMBN crew, the Loud Cry Ministries Broadcast Network crew, for sharing their talent, their time, and even their energy as we take a weekly program showing of this Tingog sa Paglaom Special Edition. To close our program, we will be hearing another song from Afterglow Sound, and the closing prayer will be offered to God by our speaker, Pastor Israel Villaver. Your presider, Marlene Gustilo, will say thank you and God bless us all. Why, my Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it so. Help me, Jesus, I know souls in your hands. Try me, if you think there's a way I could ever repay all I've taken from you. And maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself.
on my way back to you. Oh, Lord, help me, Jesus. I've wasted it so. Help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you so, help me, Jesus. My soul's in your hands. Now that I know that I needed you so, help me, Jesus. My soul's in your Mga pinangga kumigson magampot ta. Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo nining takna. Nga ikaw nagapadala sa imong balang espiritu sa paghatag ka namog kaalam aron mapasabot og masabtan ang imong pulong. Katong tanan magahatag unta ka namog giya. Magahatag ka namog dugang paglaom. Basta andam lang kami pinagi sa imuhang paghalad sa imong kinabuhi dito sa krus. Pinagi sa mong pagpakikoneksyon kanimo bilang pari, bilang advocate, bilang judge. Mamatay man o mabuhi kami hangtod sa imong pagbalik, sigurado kaming makasugat kanimo alang sa pagpakiguban kanimo hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Panalangin ni Amahan ng taon ang mga nagapaminaw karon, ang mga nagabalatian, ayuha sila. Ang mga sponsors, mga donors, panalangini, i-appeal po pagpanalangin ang tanang mga staff sa LCMBN. Kining tanan na mong gitugyan kanimo Dios ug gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen.